Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakuan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingin ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon, din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Kung ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa aking napupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot.
Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, na marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Noong mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad sa sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Dadala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat.
Ang ating pong pagbasa ngayon tungkol sa pagdami ng tinapay. The multiplication of the bread. Isa po ito sa mga himala na ginawa ni Jesus sa bagong tipan. Mahabagin ang Diyos. Ang dami niyang awa. Ang dami niyang habag. Dahil ito ang kanyang natura. Ako po ay naniniwala sa himala. Nagsimula po ang himala kapag kaya mong ibahagi kahit konti sa mga taong nangangailangan. Nagsisimula ito sa pagbibigay na anumang bagay, oras, panahon para sa mga taong nangangailangan. Miracles are acts of love. When we love, we can make miracle. The more we love, the more miracle we can make in our life. Yan po ang himala ng buhay. Kaya po, pwede po natin sabihin, the first miracle that is essential in the life of man is the miracle of the heart. Kapag maantig ang puso ng bawat isa, kaya po nating magmahal. Kapag maantig ang puso ng bawat isa, kaya nating magbahagi. Kapag maantig ang puso ng bawat isa, kahit anong bagay, kalitliitan na bagay, ay kaya nating ibahagi. Bread symbolizes food. Itong dahilan kung bakit ang daming tindahan ng tinapay. Dahil ang tinapay, parte po ng buhay ng bawat isa. Masarap kumain ng tinapay. Nakakabusog, nakakatangkad. Ang iba sa atin, dahil sa tinapay, lumapad. Ito ang kagandahan ng himala. Nagsimula sa maliit na bagay, pinarami ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, malasahan natin ang sarap ng tinapay kapag ito'y madurog sa ating bibig. Subukan niyo pong kainin at durugin ang tinapay sa ating bibig. Masarap kainin ang tinapay. Sa buhay po natin, maraming bagay ang dapat nating durugin para lamang magkaroon ng himala ang buhay ng bawat isa. Yung ating pagiging makasarili, yung ating yabang, yung ating mapagmataas, dapat durugin natin tulad ng isang tinapay. At kapag madurog ito sa ating sarili, ang tawag po natin, may pagbabagong buhay.
babaguhin ng Diyos ang tinapay, ang bawat isa dahil sa tinapay. Ito din po nangyari sa sakramento ng Eucharistia. Ito po ang dahilan kung bakit tayo naririto. Dahil masarap makibahagi sa tinapay na inaalok ng Diyos. Kung sino man ang kumain nito, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, na kung saan kapiling natin ang Diyos. Masarap kumain ng tinapay sa Eucharistia. Kaya po, happy family happens only if one is able to break himself to others. Naging masaya ang pamilya kung kaya nating ibahagi kung anong mayroon tayo. Oras, panahon, yaman, kaya nating ibahagi. Naging pagkain ito ng bawat isa. Kaya po, kapag marunong tayo magbahagi, kahit sa simpleng bagay lamang, ay naging pagkain ng bawat isa. Kung marunong tayong magbahagi, hindi lamang 5,000 ang kaya nating pakainin. Kung marunong tayo tumulong sa iba, hindi lang 5,000 ang kaya nating pakainin. Millions of people. Napakarami. Ito'y nagsimula kapag tayo'y marunong magbahagi. Happy family happens only if one is able to break himself to others. Tulad ng tinapay, matuto tayong magbahagi. Matuto tayong magbigay. Matuto tayong tumulong. Dahil sa gawaing ito, buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, masarap kumain ng tinapay, lalo na sa Eucharistia. Ito din po ang dahilan kung bakit tayo'y naririto ngayon. Gusto natin makibahagi. At sa ating pagbabahagi, naging pagkain po ng ating katawan at kaluluwa. Ito yung pagkain na kung sino man ang kakain, hindi po makaranas ng gutom. Ito yung tinapay na inaalok ni Jesus sa Eucharistia. Kaya kapag tayo sisimba, huwag nating kaligtaan na tumanggap ng Eucharistia. Pagkain ito ng ating kaluluwa. At dapat lamang natin pakainin lagi sa tinapay na inalok ng Diyos sa bawat isa. Family happens only if one is able to break himself to others. Hindi lamang 5,000 ang kaya nating bigyan, pakainin. Millions of people. Ito'y mangyayari through the breaking of our own bread. Amen. Natatipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos.
Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit at hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nanggugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kaulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng natiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Huwag mo kami ipahintulot na mawalay sa iyo. Piniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa. Gawin mong kami mga alay, naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong paghain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba naming makapangyarihan, tunay marapat, di kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katawan at kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalingan na mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sabi ng banal para sa iyo.
Pinagtisang iuna sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gay banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyo pinatisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot yung kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo si bahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Impapa, Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming limelight na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi lahat ng mga puman. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo pagdapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugupiling nakagaling na utos at toro ni Jesus na ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang. Ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay. Gawin mo maging marapat sa lubos ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo po ang lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Laan sa pagsasaayos ng kisame at pader ng ating simbahan, ay minabuti nating maglunsad ng programang Raffle for a Cause. Ang halaga po ng bawat tiket ay 1,000. Ang mga premyo pong maaaring mapanalunan ay High Ace Van para sa first prize, Dominar 400 UG motorcycle, second prize, MacBook Air 13, third prize, at 10 consolation prizes. Mangyari pong makipag-ugnayan sa tanggapan ng ating parokya para sa tiket at anumang ating maitutulong sa proyektong ito. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umay kay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.